Sawela ng ating CCM, FBI, Central Communication Network Incorporated. Pagsunod sa komunikasyon ng neutralidad, pagtupad sa paghatid ng balita, pagkawalang kinikilingan. CCM News Filipino News Channel TV 83. Standard Time, ganap ng alas 7:01 ng gabi ngayong araw ng Biyernes, Agosto 1, 2025 o Friday, August 1, 2025. Sa pangalan po ng aming executive producer si Mr. Mads Pangulima, ako po ngayong lingkod Reden Oro. Dito pa rin sa panggaming edisyon ng programang Tayong Maglakbay, simpilang ito ng CCN News Filipino News. Ang programang Tayong Maglakbay, Friday edition, gabi, evening, alas 7:02 na ng gabi. May mga bahaging mga kwentong word mula sa panulat ni Ronel B. Halos. May bahagi din tayong anong nangyari noon mula naman sa panulat ni Mayro L. Aligre, namatay si President Manuel Luis Quezon. At may bahagi rin tayong ngayong araw nito mula naman sa research ni Fernando Bicaso. Ito'y nakapaloob sa balik-gunita sa kasaysayan ng ating bansa at balik-gunita sa kasaysayan ng ibang bansa. Mayroon din tayong bahaging kagilagilalas mula naman sa research ni Arnel J. Medina, komedyante nagtala ng world record dahil sa kanyang 40 oras na stand-up comedy marathon. At yung huling kagilag-alalas mula pa rin sa panulat ni Arnel J. Medina, dalawa yung ating kagilag-alalas. Fashion designer nagdala ng world record para sa damit na may manggas na mahaba pa sa Olympic pool. Abangan ang detalye ng mga palabok na yan dito pa rin sa programang Tayong Maglakbay, panggabing edisyon araw ng Friday o araw ng Biyernes, Agosto 1, 2025. At ngayon, sa ating mga balita, isang kaskas lang sa scratch chip fast food crew nanalo ng 200,000 piso. Kaswerte naman ito. Sabi ng ating mga kababayan, swerte ka naman. At yung pangalawang balita, 2 utol ni Tutoy hawak na ng PNP. Sa pangatlong balita, Palawan Governor Reyes sinatulan ng 66 na taong kulong. At yung pang-apat na balita, 4 na po o 40.5 million pesos vape galing bansang China na sabat ng BOCO, Bureau of Customs. Dagdagan pa natin yung headline ng pahayagang Filipino Star ngayon, Diaryong Desente ng Masang Intelihente. Showbiz News, di pa alam ang dahilan. Abay namatay yung asawa ni Ropa May Quinto at muli nakikiramay tayo.
Nakikiramay po ang himpilang itong CCN News Filipino View, siyempre sa panguna ng aming executive producer, walang iba kundi si Mr. Mads Pangulima, at ang inyong lingkod, Reden Oro, sa pagkamatay ng asawa ni Ropa Miquinto. Sangayon sa PNP, walang DNA sa mga buto sa Taal Lake. May matutuwa nito kung wala lang pag-asang makuha na ng DNA test yung mga buto na naiahon galing sa ilalim ng Taal Lake. Dalawang utol ni Tutoy Timbog, missing link sa Sabongeros. Mga bangkay bumulaga sa Maynila kasamang nakatira sa bahay. Lakas ng nito, sikmura nito, no? Kasama sa bahay nila yung mga bangkay na halos nabubulok na. Pasintabi po doon sa mga tagapanood naming kumakain sa oras na ito, o mga naghahapunan. DJ o disc jockey, utas ng tandem sa gasolinahan. Huwag kayong mag-alala, hindi naman DJ ng isang FM station to, kundi DJ o disc jockey ng isang inuman o bar. Grade 8 pumalag sa rape, tinodas. Ni-rape na, pinatay pa. Senate bill isusulong, anak pwede nang mamili ng apelyido. Kung gusto mo ang apelyido mo huwag ipangalan sa ama mo, okay lang. Kung gusto mo yung sa ina mo, ang gamitin. Daniel Padilla, wala na talaga sa KFC. Commercial ito, baka masingil tayo dito. Emilio, bagong ambasador. Ibig sabihin po ng ambasador, ang dating nagpo-promote ng KFC, yung food chain. Si Daniel Padilla, ngayon po, bago na yung bagong ambasador, walang iba kundi si Emilio. Mamaya, alamin natin kung ano apelido ni Emilio. At showbiz news pa rin, Max, babae po yung Max, nagsalita sa bagong Love Life. At yung huling showbiz news ng pahayagang Filipino star ngayon, Diaryong Disente ng Masang Intelihente, Jessie, nagaanan kay Rian. Si Rian Ramos ang tinutukoy. Dako naman tayo sa headline ng pahayagang kapatid na tabloid o pahayagan ng Filipino Star ngayon, itong PM o Palaban Maasahan, Pangmasa. Ang kanilang headline, ex-Palawan Governor Reyes at iba pa, pinatawan ng 66 na taong kulong. Mr. Ropa May biglang namatay o bigla ng pagkamatay. Dalagita pumalag sa rape tepok sa suntok. 5 anyos o 5 taong gulang na batang babae na pisak ng dump truck. Ito, Emilio, nakakalamang kay Daniel. Ibig sabihin, kaya nakakalamang, hindi na si Daniel ang endorser ng KFC, kundi si Emilio na. Walang nakuhang DNA sa mga buto mula sa Taal Lake. May matutuwang isa nito. Alam nyo na kung sino yung tinutukoy ko. Sangayon sa PNP at sa huling mga headline ng pahayagang PM, Palaban, Maasahan, Pangmasa, missing links sa kaso ng nawawalang mga sabongero, 2 utol ni Patidungan, Inaristo o Dinakip, 40.5 million pesos na vape products galing China na kumpiska ng BOC, Kelot na nagbigay ng payo sa kainuman, tinaga sa ulo, DJ niratrat ang tandem sa gasolinahan todas, showbiz news na 3, Pancho in love pa kay Max, si Max, babae po yan, Ashley inaming nahandik sa alak, at yung aling showbiz news, Dali, balik series sa Apple Plus. Samantala, dakuan agad natin ang ating headline ng payagang Filipino Star ngayon. Dako tayo dito sa ex-Palawan Governor Reyes, hinatulan ng 66 na taong kulong. Detalye ng balitang iyan mula sa panulat ni Angie de la Cruz. Hinatulan ng Sandigang Bayan na makulong ng 66 na taon si dating Palawan Governor Mario Joel Reyes, hindi po Joel Reyes Sobela, at kapwa-akusado kaugnay ng Malampaya Gas Projects. Sa 625 pahinang desisyon ni Presiding Judge o Justice Geraldine Faith Ikong, napatunayan na si Reyes ay
kapwa at kapwa-akusado na sina dating Provincial Planning and Development Coordinator Samuel Madamba II, dating Quality Control Division Chief Alfredo Padua at Engineers Rolly Matudio at Bayani Benaventura at iba pa ay guilty sa kasong paglabag sa Section 3 ng Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Ang desisyon ay kapapalooban ng 159 criminal charges, graft at falsification of public documents na may kinalaman sa halos 39 o 39 infrastructure projects sa Palawan na pinondohan ng share ng lalawigan sa multimilyong pisong Malampaya natural gas revenues. Napatunayan ng Sandigang Bayan na guilty sina Reyes sa 11 bilang ng kasong graft kaugnay ng maling paggamit ng 1.53 bilyong piso na royalties mula sa Malampaya gas field noong taong 2009 o 2009. Senentensyahan sina Reyes na makulong ng mula 6 hanggang 10 taon para sa bawat bilang ng kasong katiwalaan na may kabuuang sentensyang 66 na taon na pagkakakulong. Ang 1.53 billion pesos na halaga ng Malampaya gas field royalties ay ginastos umano sa pagtatayo ng mga school buildings, San Vicente Airport Development Project, mga road project, solar home system, at daycare center. Ayon sa Graft Court, nagpakita ng pagkiling ang akusadong si Reyes nang mali nitong suriin ang bid proposal at igawad ang napakarami at magkakasunod na kontrata sa isang kontraktor. Oras, Philippine Standard Time, ganap ng alas 7:11 ng gabi, 7-Eleven, ano? Parang sponsor natin, no? 7-Eleven, ano? Samantala, dakuan muna natin ang bahaging anong nangyari noon mula sa research ni Merlo L. Aligre, o balik ganita sa kasaysayan ng ating bansa. Namatay si President Manuel Luis Quezon. Kailan nangyari yan? Noong Agosto 1, 1944, August 1, 1944, namatay si President o Pangulong Manuel Luis M. Quezon sa Saranac Lake, New York dahil sa tuberculosis o TB. Nang panahong iyon, pinamumunuan niya ang Commonwealth Government in exile. Makaraang sakupin ng mga Hapones ang bansa, yung ating bansang Pilipinas. Pansamantala siyang inilibing sa Arlington Cemetery po hindi cemetery cemetery at dinala sa Pilipinas noong Hulyo 1946 o July 1946. Balik ganita sa kasaysayan ng ating bansa. Kaya nagtayo yung grupo ni Manuel Luis Quezon ng ano ba tawag yan? Yung gagamot sa TB sapagkat si Manuel Luis Quezon ay namatay sa tuberculosis. Kaya po meron tayong QI, Quezon Institute. Yan po yan sa E. Rodriguez near corner Araneta Avenue sa Quezon City. Philippine Standard Time, ganap ng alas 7:13 ng gabi. Dito naman tayo sa bahaging balitang pambansa. Marcos, biyaheng India. Aba pa na yung biyahe ng ating Pangulo, no? Ang balitang ito ay mula sa panulat ni Gemma Garcia. Detalye ng balitang iyan, tutulak patungong India sa susunod na linggo si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para sa 5 araw na state visit. Ang state visit ay mula sa August 4 hanggang August 8 base sa investigasyon ni Prime Minister Narendra. Yun pala yung kanilang Prime Minister doon, ano, sa India. Prime Minister Narendra. Hirap banggitin yung pangalan. Narendra Modi. Unang tutungo, Pangulo sa New Delhi at pagkatapos ay babiyahe ito sa Bangalore Bangalore para makipagpulong sa mga negosyante sa dalawang lungsod. Makikipagkita rin ang Pangulo sa Filipino community sa New Delhi upang ibalita sa mga ito ang mga nangyayari sa bansa at mga ginagawa ng kanyang gobyerno. Matatandaan na ang huling presidente na bumisita sa bansang India ay si dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo
noong Oktubre taong 2007, October 2007. Samantala, dako naman tayo sa balitang isang kaskas lang sa scratch chit passport o fast food crew nanalo ng 200,000 o 200 2,000 200,000. Ayun to. Ikaw talaga rin din, no? Nalilito ka pagdating sa numero. Ito yung detalyang balitang ito. Isang kaskas lang sa scratch sheet fast food crew nanalo ng 200,000 piso. Kaswerte naman na Ray, sabi ng Batanggenyo. Detalye ng balitang yan, minsan isang simpleng kaskas lang ang pagitan ng pangarap at katuparan. Ganyan ang kwento ni May, isang fast food crew mula sa Valencia City, Bukidnon. Andyan po yung Oro Broadcasting System, Valencia City, Bukidnon sa Mindanao. Sa isang ordinaryong araw noong Hunyo 26, habang dumadaan sa isang Lotto outlet sa tapat ng Emporiums sa naturang lungsod, bumili siya ng scratch sheet ticket. At hindi niya alam, yun pala ang magiging susi sa kanyang 200,000 piso na panalo. Kinabahan ako, nagulat, halos hindi ako makapaniwala, kwento ni May. At gaya ng marami sa atin, matagal na niyang pangarap ang magkaroon ng sariling bahay. Ngayon, dahil sa isang ticket na kinaskas, matutubad na iyon. Ang saya hindi lang sa papremyo o hindi lang sa premyo, kundi sa biglang pagbabago ng buhay. Ito ay mahika ng Scratch Chat, ang Scratch Card game ng Philippine Charity Sweepstakes Office o PCSO. Walang komplikadong mekanismo, walang matagal na hintayan. Bumili lang ng ticket, pinomote natin, kaskasin ang play area at kung tumugma ang mga simbolo instant panalo sa halagang 20 piso, 50 piso o 100 piso, pwedeng manalo ng hanggang 1,000,000 piso. Maraming klase ng scratch chat card na pwedeng subukan. Go Bananas, Red Hot 7s, Ruby Red Chess, Go for Gold 20, Go for Gold 50 at Instant Keno. Bawat isa ay may kanya-kanyang tema, diskarte at premyo, kaya bawat laro ay panibagong kilig, panibagong pag-asa. Pero higit pa sa swerte, ang Scratch Chat ay nagbibigay rin ng tulong. Bahagi ng kita ng bawat ticket ay ginagamit ng PCSO para sa mga programang pangkamanggagawa mula sa medical assistance hanggang educational support. Kaya sa bawat kaskas mo, hindi lang ikaw ay ang pwedeng manalo, nakakatulong ka pa rin sa libu-libong Pilipino. Kagaling ng slogan, Makukuha ang Scratch Chat tickets sa mga otorisadong outlet ng PCSO sa buong bansa. Mall, supermarket, lotto, kiosks, at mga Scratch Chat stalls. Hindi mo kailangang planuhin. Minsan, sapat na ang pagdaan sa isang kanto para mabago ang takbo ng iyong buhay. Kaya nang sabi ni May, maglaro lang ng maglaro, baka swerte mo na. Sino ang magsasabi? Baka bukas, ikaw naman ang magkwikwento ng biglang panalo. Kaya tara na, kaskas na. ang galing ng pagkakahikayat. Eto, dito na tayo sa tama na ba natin tong ex-Palawan Reyes, sinatulan ng 66 na taong kulong. Dito naman tayo sa 2 utol ni Totoy, hawak na ng PNP. Detalye ng balitang iyan. Dito tayo sa balitang ito. Yan. 2 utol ni Totoy, hawak na ng PNP. Aba, kahit na whistleblower siya, pati yung kapatid niya nakulong, Detalye ng balitang iyan, ang daming mga picture, Dito tayo sa balitang ito. Hawak na ng Philippine National Police ang 2 kapatid ng whistleblower na si Julie Patidungan alias Totoy sa kaso ng mga nawawalang sabongero. Ayon kay PNP spokesperson Brigadier General Jen Piajardo, sina Ilakim at Jose Patidungan na mga missing link
sa kaso ng missing sabongero ay naaresto na nakip sa isang bansa sa Southeast Asia sa ilalim ng pamumuno ni dating CIDG Director Brigadier General Romeo Macapas at dumating sa Pilipinas noong Hunyo 22 o noong Hulyo 22 o July 22. Si Lakim ang umano'y nakuna ng CCTV habang nag-withdraw sa ATM account ng isa sa mga nawawalang sabongero, habang si Jose naman ay nakuha ng video na tila nag-i-escort sa isa pang sabongero bago ito mawala. Lumilitaw na may warrant of arrest si Jose sa kasong robbery, habang si Lakim ay nahuli dahil sa paggamit ng ibang pangalan sa kanyang passport, Robert Bailon, na isang malinaw na paglabag sa batas. Gayet ni Fajardo, ang pagkakaaresto o pagkakadakip sa dalawa ay resulta ng isang lehitimong operasyon sa pakikipagtulungan ng Bureau of Immigration at may kalakip na approved case operational plan. Dagdag pa ng opisyal, ang pagkakahuli sa mga kapatid ni Totoy ay isang malaking proseso sa kaso o progreso sa kaso at maaaring magbigay ng mas malinaw na direksyon sa investigasyon ng pagkawala ng mga sabongero. Philippine Standard Time, ganap ng alas 7:20 ng gabi. Dito naman tayo sa balitang 40.5 milyong pisong vape galing China na sabat ng BOC. Detalye ng balitang ngayon, 40.5 million pesos vape galing bansang China na sabat ng BOC o Bureau of Customs. Ang balita ay mula sa panulat ng magsasakang reporter, walang iba kundi si Marlayson. Sa detalye ng balita, nakumpiska ng Bureau of Customs ang 3 containers na puno ng misdeclared vape products at pa pang items na nagkakalaga ng 40.5 milyong piso sa Manila International Container Port o MICP. Ininspeksyon ng Assistant Commissioner Vincent Philip C. Maronilla, Deputy Commissioner for Intelligence Romeo Alan R. Rosales at District Collector Rizalino Jose C. Turalba, ang mga kargamento naggaling China at idiniklarang naglalaman ng kitchenware. Diniklarang ang laman kitchenware. No? Nauna nang nagpalabas ng hold orders sa nasabing mga shipment matapos makatanggap ng derogatory information ng Customs Intelligence and Investigation Service ng CIIS, thus MICP. Nang isagawa ang 100% physical examination, na-discovery ang 89,000 peraso o 81,000 peraso ng vape products at mga sako na may lamang paraffin wax at iba pang misdeclared items. Nagpalabas na ng warrant of seizure and detention sa kargamento at sa ilalim na ito sa forfeiture proceedings dahil sa paglabag sa Customs Modernization and Tariff Act at sa Republic Act 11900 o ang Vaporized Nicotine and Non-Nicotine Products Regulation Act. Ayon kay BOC Commissioner Ariel Nepomuceno, mahalaga ang pagiging alerto para masawata ang mga ganitong uri ng ilegal na impormasyon. Philippine Standard Time, ganap ng alas 7:23 ng gabi. Patuloy pa rin kayo nakasubaybay sa panggabing edisyon ng programang Tayo Maglakbay sa impilang ito ng CCN News Filipino Views. Balitang bagyo naman tayo. Sa balitang bagyo, mula sa panulat ni Angie de la Cruz, balitang pambansa LPA o Low Pressure Area, binabantayan sa labas ng PAR o Philippine Area of Responsibility Philippine Area of Responsibility o PAR. Nagkakandang pulo-dulo ng inyong lingkod. Nagatid sa ating orasan, ganap ng alas 7:23 ng gabi, isang low pressure area o LPA ang patuloy na binabantayan ng pag-asa sa labas ng Philippine Area of Responsibility o PAR o PAR. Alas 8 ng umaga, ang LPA o Low Pressure Area ay namataan sa layong 1,020 km hilagang silangan ng extreme northern Luzon. Ayon sa pag-asa, may medium chance
na maging tropical depression ng naturang LPA o low pressure area sa susunod na 24 na oras. Oras na maging bagyo, tatawagan itong Pabian. Aba, kapangalan ng aking tiyo, si Tio Pabian. Pabian po yung susunod na bagyo pagka nag-materialize ito. Ayan. Philippine Standard Time, ganap ng alas 7:24 ng gabi. Ako naman tayo sa ilang pang mga balita. Sa balitang, saan na yun? Ba't nawala? Dito tayo sa balitang, ayun, patong-patong na bangkay, ibinahay, detalye ng balitang ayan. Ipunerarya po pala kasi yun. Ang balita mula sa panulat ni Doris Pancho Borja, patong-patong na bangkay, ibinahay, bakit ibinahay? Ito yung detalye ng balita ngayon. Punerarya sa Maynila ay pinasara. Ay, punerarya naman pala kasi. Pinasara ni Manila Mayor Francisco Isko Moreno Dumaguso ang isang punerarya sa Maynila makaraang madiscover ang ilan o ang illegal na operasyon nito. Operasyon ito na pinaniniwala ang protektado umano ng mga pulis. Pulis na naman ang sangkot. Ang pagpapasara ng Body and Light Funeral sa Avenida Suite, Santa Cruz, Maynila ay bunsod ng reklamong natanggap ni Dumaguso na may mga nakaimbak na mga bangkay, pasintabi po sa mga kumakain ng mga tagapanood namin, at nagsasagawa ng pag-iimbalsamo sa nasabing lugar na mapanganib na sa mga residente. Nasa 10 bangkay ang natagpuan sa nasabing punerarya. Dahil dito, nagsagawa ng joint inspection ng Manila Health Department, Bureau of Permits, Smart Manila Police District, Manila Social Welfare Development o Department at Manila North Cemetery at pinasok ng sabing punerarya. Bumulaga. Nagulat sila, bumulaga. Sa mga otoridad ang masangsang na amoy at maraming lugar bukod sa mga sa paninirahan ng 2 paslit. Sa pag-inspeksyon, nakita rin ang patong-patong na mga bangkay na dapat sana ay nasa freezer. Sinabi naman ni Dumaguso na ang may-ari ng nasabing punerarya ay dati nang inireklamo dahil sa taas ng paniningil sa mga pamilya ng mga namatayan. Lumilitaw sa pahayag ng alkalde na walang lisensya, walang permit, lumabag sa zoning code at may panganib sa kalusugan ng mga residente sa lugar ang nasabing punerarya. Sinagot na ng city government ang paglalagak sa freezer ng sanctuary funeral, gayon din ang pagpapalibing sa ibang bangkay. Samantala, inaalam na ng alkalde ang mga pulis na nagsisilbing protector ng punerarya. Philippine Standard Time, hanap ng alas 7:27 ng gabi. Balik tayo sa ating balik gunita sa kasaysayan ng ating bansa o ngayong araw nito, ano ba yung naganap? Mula sa panulat ni Fernando Bicastro. Agosto 1, 1901 o August 1, 1901, ipinanganak si Pancho Villa, kauna-una ang Pilipinong World Boxing Flyweight Champion. Yumao namatay noong Agosto 14, 1925 o August 14, 1925 dahil sa blood poisoning ng maimpeksyon ang gilagid. Balikan sa kasaysayan ng ating bansa. Balikan natin ang balitang Metro. Biyuda, patay sa pamaril ng tandem. Bakit kaya pinatay? Detalye ng balita ngayon mula sa panulat ni Doris Pancho Borja. Pinagbabaril hanggang sa mapatay ng hindi pa nakikilalang riding in tandem ng isang biyuda habang sugatan naman ang kanyang bayaw noong Miyerkules sa Quezon City. Dead on arrival sa Novaliches District Hospital si alias Marites, 29 na taong gulang service crew na kilalang wake shop. Habang sugatan naman ang construction worker na kilalang sina alias Sapanta, 26 na taong gulang, kapwa residente ng Barangay Santo Monica, Novaliches, Quezon City, District 5. Sa report ng Criminal Investigation and Detention Unit ng Quezon City Police District o CIDU, o QCPD, bandang alas 9 ng gabi nang mangyari ang pamaril sa Forest Hills Andiyan ako nung Lunes sa Sabado, bukas andiyan ako ulit. Forest Hills Avenue, Forest Hills Subdivision, Barangay Gulod, Novaliches, District 5, Quezon City. Batay sa investigasyon ay Police Staff Sergeant Alexis Mase Horado, sakay umano si Marites at ang kanyang bayaw na si Sapanta ng isang itim na Suzuki GD110 na motorsiklo
at pauwi na sana sa kanilang tahanan ng pagbabarili ng riding tandem. Na-recover sa pinangyarihan ng krimen ng 3 fired cartridge. Oo. Samantala, tanggap muna tayo ng report mula kay Yusuf Lapitan. Yusuf Lapitan, go ahead sa iyong report. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Isa sa hinangaan ng ating kababayan sa panampalatayang Islam dahil umano'y kanyang nasaksihan na nagawa ng Islam na pagsamahin ang lahat ng mga sikta ng kamusliman, maging ikaw man ay kabilang sa grupo ng Sunni, Shia, Salafi, Asaira o anumang siktang iyong kinabibilangan. Nagagawa ng Islam na magsama-sama ang lahat sa isang masjid sa pagdiriwang ng Idul Adha, Idul Fitr at maging sa pagsagawa ng Umrah at Hajj sa Makkah, Saudi Arabia. At yan umano ay hindi niya naranasan o nasaksihan sa panampalatayang kakristyanuhan. Kailanman ay hindi umano niya nakikita o naranasan na nagawa din ng kakristyanuhan na magsama-sama ang lahat ng sikta ng kakristyanuhan tulad ng Katoliko, Iglesia ni Cristo, Jehovah's Witnesses, Sabadista at magsama-sama din sa isang bahay dalanginan o sa anumang gawaing pagsamba sa dakilang may kapala. Nakikita lamang niya umano na nagawang magsama-sama ang kakristyanuhan, ngunit ito ay sa mga libingan. Sa mga public cemetery o private cemetery ay nagsama-sama na ang kakristyanuhan sa kanilang mga himlayan. Ngunit sa gawaing pagsamba ay kailanman ay hindi ito niyan nararanasan. Kaya naman ay kanyang napapansin na naway ang kakristyanuhan ay magsumikap din na magawa ang tulad ng nagawa ng Islam na nagawang magsama-sama ang lahat ng mga grupo ng kamusliman. At yan ang balita mula dito sa CCE News Filipino Bios. Ito ang inyong CCE News Patrol, Yusuf Lapitan, nag-uulat. Si Yusuf Lapitan sa kanyang CCNID. Ganun. Maraming salamat Yusuf Lapitan sa iyong report. Bigyan ko lang ng konting opinion yung report ni Yusuf Lapitan. Yung sangka-Kristyanuhan, Yusuf, mayroon silang bahaging nagsasama-sama din. Ito yung tinatawag na interfaith. Katoliko, Mormons, maaaring pati Iglesia ni Cristo. Pero bigyan ko lang ng dagdag kaalaman, ang JW po o Jehovah's Witnesses kahit kailanman ay hindi sumasama sa interfaith. Ayan. Kaya minsan ako, inaalam ko kung yung gaganaping event ay interfaith, ayaw kong pumunta. Dagdag kaalaman lang po yan, ha? At dagdag pa rin ang kaalaman. Alam niyo po ba sa ibang bansa, hindi ko na maalala kung anong bansa yun, pinagsama yung Islam at saka Kristiyano. May nagtayo ng religion doon, hindi ko lang maalala kung anong bansa. Tinawag niyang Krislam. Siguro sa susunod ng mga araw, baka halongkatin ko ang aking file para makita ko kung anong bansa yung nagtayo ng reliyon, yung isang tao, maaaring isa siyang Islam, maaaring isang Kristiyano, kaya tinawag niyang Krislam. Ayan, balik ko dito sa kasaysayan ng ibang bansa. Sa pagbabatuloy ng balitang, pamagat itong balitang binabasa ko, biyuda patay sa pamaril ng tandem. Dito na tayo sa, ulitin ko. Pinagbabaril hanggang sa mapatay ng mga hindi kilalang riding in tandem ang siyang biyuda habang sugatan naman ang kanyang bayaw nitong sa Quezon City. Dead on arrival sa Novaliches District Hospital si alias Marites, 29 na tanggulang sa service crew ng kilalang bake shop habang sugatan naman ang construction worker na kilalang si alias Sapanta, 26 na tanggol ang kapwa residente ng Barangay Santa Monica, Novaliches, Quezon City. Sa report ng Criminal Investigation and Detention Unit ng Quezon City Police District o CIDU QCPD, bandang alas 9 ng gabi o alas 9:30 ng gabi nitong Miyerkules nang mangyari ang pamaril sa Forest Hills Avenue, Forest Hills Subdivision, Barangay Gulod, Novaliches, Quezon City. Patay sa investigasyon ni Police Staff Sergeant Alexis May Corrado, sakay umano si Marites at ang kanyang bayaw na si Sapanta at isang itim na Suzuki GD110 na motorsiklo at pauwi na sana sa kanilang tahanan ng pagbabaril ng riding and tandem. Parang pansamantala tayong liliban
sa himpapawid upang bigyan daan ng ating impilan. Standard Time, muling nagbabalik ang programang Time Maglakbay, Friday edition, gabi, evening, alas 7:36 ng gabi, August 1, 2025. Sa huling paragraph ng balita, na-recover sa pinangyarihan ng krimen ng tatlong fired cartridge cases ng 9mm kalibre. Awang patuloy ang investigasyon ng pulisya sa motibo ng pamaril at matukoy ang mga salarin. Balikan natin yung balik gunita sa kasaysayan ng ating bansa o ngayong araw nito mula sa panulat pa rin mula pa rin sa research ni Fernando B. Castro. Ano ba yung naganap noong Agosto 1, 1944? Ayan. Namatay si dating President Manuel L. Quezon sa Saranac Lake, New York dahil sa tuberculosis. Tapusan natin yan, lagpasan natin. Dito na tayo sa bahaging balik gunita sa kasaysayan ng ibang bansa. Ano ba yung naganap noong Agosto 1, 1492 o August 1, 1492. Itinaboy ni Spanish King Ferdinand at Queen Isabella ang mga Jews, yung mga Hudyo. Ang English po ng Hudyo ay Jews. Balik gunita sa kasaysayan ng ibang bansa. 1492 po naganap yan, Agosto 1, 1492 o August 1, 1492. Balik gunita sa kasaysayan ng ibang bansa. Dito tayo sa bahaging Balitang Metro mula naman sa panulat ni Marla Ison, ang magsasakang reporter Manileño, pinag-iingat ng Manila LGU versus Go, Manila Parking Free Scam. Detalye ng balitang ito. Pinayuhan ng Manila City Government ang publiko hinggil sa Manoy Go Manila Parking Fee Scam. Naglabas ng isang public advisory ang Manila City Government matapos ang makatanggap ng mga sumbong mula sa mga residente kaugnay ng natatanggap nilang mga mapanlinlang na mensahe na nagsasabing meron silang hindi nabayarang parking fee sa pamamagitan ng Go Manila app. Kasama umano ng mensahe ang isang link na kung i-click ng user ay ididirekta sila sa isang fraudulent website na humingi ng detalye ng credit card para sa pagproseso ng bayad. This scam involves a text message stating that the recipient has an alleged violation with the City of Manila
along with a payment link. Ano yung link? https gomanila.com/. The link directs user to be a fraudulent website that requests credit card details for payment processing anang lokal na pamahalaan. Nagpaalala naman ng Manila LGU na ang naturang mensahe ay hindi opisyal na komunikasyon mula sa lokal na pamahalaan. Gayet pa nito, ang naturang link ay bahagi lamang ng scam at hindi dapat na i-click. Ayan, huwag niyo pong i-click yung ano yan ha. Anong ulitin natin yung apps na yon? Go Manila Parking Fee Scam. Go Manila app. Ayan, huwag niyo pong i-click yan ha. Yung payment link po na hindi nyo i-click ay https o https gomanila.com/. Ayan, yan yung link. Wag nyo pong ano yan para hindi kayo madali ng scam. Philippine Standard Time, ganap ng alas 7:40 ng gabi. Patuloy pa rin kayo nakasubaybay sa panggabing edisyon ng programang Tayo Maglakbay. Simple lang ito ng CCN News, Filipino Views. Sa pangalan pa rin po ng aming executive producer, walang iba kundi si Mr. Mads Pangulima. Dagdagan natin ang ating mga balik-gunita sa kasaysayan ng ibang bansa. Ano ba yung maganap noong Agosto 1, 2009 o August 1, 2009 na namatay si dating President Corazon C. Aquino sa edad na 76 o 76 years old dahil sa colon cancer. Yung misis ko, kasabay niyang namatay, colon cancer din. Siya ang kauna-unahang babaeng presidente ng Pilipinas. Balik-gunita sa kasaysayan ng ating bansa. Bumalik tayo sa ating bansa, no? Dito tayo sa... tayo nga pala yung nakikiramay sa pagkamatay ni... mamaya hanapin natin yung detalyang balitang yan. Namatay po yung asawa ni Ropami Quinto. Hindi pa alam kung anong dahilan kung bakit siya namatay. Eto, dito tayo sa balitang DPWH. 5 milyong pondo o 5 bilyong pisong pondo kailangan sa dredging desalting operation. Ang dagdag na balitang yan, wala sa panulat ni magsasakang reporter pa rin si Morlison. DPWH, 5 bilyong pisong pondo kailangan sa dredging desalting operation. Nangangailangan ng Department of Public Works and Highways of DPWH ng 5 bilyong pisong tumataginting talaga, no? Pondo na gagamitin nila sa pagsasagawa ng dredging at desalting program sa taong 2026 sa susunod na taon po. Ayon kay DPWH Secretary Manuel Manny Bunuan, mahalagang makapagsagawa ng malawakang dredging at resalting sa mga ilog at estero upang masolusyon ang mga pagbaha. Ni Bunuan, may higit 15 taon nang hindi nakapagsasagawa ng dredging at resalting na nagresulta sa flooding o pagbaha. Paliwanag ng kalihim, kahit nagaano kataas ang ilagay na pagsangga sa mga ilog tulad sa amin sa barangay Bagbag na Valenzuela, Quezon City, kabila namin o Valenzuela ni umapaw po ang ilog sa amin. Nung dumating ako ng alauna ng madaling araw nung anong araw ba yun? Sabado ba yun? Linggo. Inaabot ko pa yung tubig sa ilog eh. Samantalang napakataas po yung creek. Kung hindi ito disilt at hindi dinadagdagan ang carrying capacity ay patuloy itong aapaw sa tubig baha. Tama yung sinabi ni Councilor Ram Medallo eh. Sabi niya, dadagdagan namin ni Councilor Alfred Vargas ng dagdag pa ng creek para hindi umapaw. Tama, totoo yung sinabi niya, apaw pa. Nabatid ang matagal nang sinusubukan ng ahensya na isagawa ang inisyatiba ngunit hindi naaprubahan ang budget sa pagbili ng mga kagamitan para rito. Philippine Standard Time, ganap ng alas 7:43 ng gabi. Nahanap ko yung balitang balitang Alfred Vargas. Balitang PM Vargas ito. Representative Vargas na halal bilang Deputy Majority Leader. Pinasalamatan ni Quezon City District 5. Representative Patrick Michael PM Vargas. Yun po ibig sabihin ng PM, Patrick Michael. Kami nga pala
Pakikiusap sa iyo, Congressman. October 1, ha? Sana wag mo kaming bibigoin. Si Presidential Son at may nagpasalamat kay Presidential Son at Majority Floor Leader Ferdinand Alexander Sandro Marcos matapos naman siyang maluklok bilang Deputy Majority Leader sa panibagong hamon ng pagbubukas ng ika-28 Congress. Kasabay nito, nangako naman si PM Vargas na ipagpapatuloy ang kanyang commitment na sa lehislatibong agenda na nakapokus sa kabuuan, kalusugan o kabuhayan, kalusugan at edukasyon sa ikalimang distrito ng Quezon City. Sa inspirasyong iniiwan ng kanyang kapatid na si dating congressman at kasalukuyang Quezon City Councilor Alfred Vargas, sinabi ng kongresista o ni PM Vargas na ipagpapatuloy niya ang serbisyo publiko. Inihayag ng Solon na bilang dati nang nagsiservisyo bilang Assistant Majority Leader sa ika-19th Congress ay ipagpapatuloy niya ang kanyang dedikasyon na nakaangkla sa pagsusulong ng proseso ng administrasyon. Inuulit namin ang impilang CCNews Filipino Views sa Congressman, 5th District Congressman PM Vargas. Kami po'y dadalaw sa inyong tanggapan sa October 1. Nagatid sa ating orasan, ganap ng alas 7:45 ng gabi. Dito pa rin sa programang tayong maglakbay panggabing edisyon, araw ng Friday o araw ng Biyernes, gabi ng Biyernes, ika-1 ng Agosto, taong 2025, August 1, 2025. Dito tayo sa balitang byuda patay sa pamamaril ng tandem. Detalye ng balitang ngayon mula sa panulat ni Doris Panche Borja. Pinagbabaril hanggang sa mapatay ng isang hindi pa nakikilalang riding in tandem, isang byuda habang sugatan naman ang kanyang bayaw sa Quezon City. Dead on arrival sa Novaliches District Hospital, basa ko nito lagpasan natin. Sayang yung panahon. Dito naman tayo sa, DJ Toda sa ambush sa Las Piñas City. Nabasa ko na yan, ba't ko binalik? Mula naman sa panulat ito ni Ludi Bermudo, DJ Toda sa ambush sa Las Piñas City. Patay ang isang club disc jockey ng tambangan ng isang riding in tandem habang nagpapagasolina sa Las Piñas City gabi. Sa inisyal na ulat, alas 9:48 ng gabi, nang pagbabarilin si alias Air, 34 na taong gulang sa gasoline station sa Barangay Pamplona 1, Las Piñas City. Sa CCTV footage, nagpapakarga ng gasolina ang biktima nang sumulpot ang isang riding in tandem at bumaba ang back ride saka pinaputokan ang biktima. Dahil dito, napaharurot ng biktima ang sasakyan na sumalpok sa pader at nagliyab. Nang tanggalin ang biktima sa pick-up para isugod sa paggamutan ay nakuha di umano ang hawak na sachet ng shabu na may 12 pang sachet na nakarecover sa sasakyan. Kaya posibleng umanong may kaugnayan sa illegal na droga ang krimen. May siyam na basyon ng kalibre 45 bala ang na-recover sa crime scene. Samantala, tanggap tayo ng report mula kay Edmond Samaniego, Pangilinan. Edmond, go ahead yung report. Hello, good evening, Luzon, Visayas, Mindanao. At kanina matanda ko nung agenda forum. At ang guest dito ay si Ma'am Nanette Harino Lati. Siya ang presidente ng Land Bank of the Philippines Employees Association. At marami siyang diniscuss, yung mga agreements, mga tungkol sa mga empleyado, At pinakamaganda yata yung basahin ko na lang muna yung June 18, 2025 na letter niya kay President Ferdinand R. Marcos Jr. At ito yun. Respectfully appeal for the immediate implementation of CPCS2
for Land Bank of the Philippines employees. Sabi rito ay, diretsuhin ko na, no? We respectfully seek your esteemed leadership and intervention to facilitate the immediate implementation of the compensation and position classification system, Phase 2 CPCS2 for Land Bank employees, and other DOCCS under Republic Act 10149 and Executive Order number 150. Land Bank continues to be steadfast partner in advancing the government's development agenda. Most recently, the bank remitted the unprecedented 33.5 billion peso in dividends to the National Treasury, a direct result of our employees' unwavering dedication, diligence, commitment to public service. No? Kaya lang, yun nga, may mga vital role as a revenue-generating government financial institution, GPI. Yung mga employees daw nila ay remain under the CPCS Phase 1 compensation. Structure EO number 150. This stands in contrast to other government agencies that are now benefiting from the second tranche of the updated salary schedule following your approval of Circular number 64. So the disparity has placed a significant strain on our workforce with the rising cost of living and the continued erosion of purchasing power due to implementation or inflation. Our members are finding it increasingly difficult to make ends meet. Yun ang sabi, no? At it is disheartening to witness our counterparts in other agencies receiving updated compensation while non-bank employees, despite our institution's strong financial performance, remain under a stagnant scheme. So, Your Excellency, this is not a request for special treatment, but a sincere appeal for the fairness and equity. We ask to be placed on equal footing with our peers in government service through a compensation system that is just, commensurate, and responsive to realities. We remain committed to serving the Filipino people with integrity and excellence. In return, we humbly ask for your support in realizing CPCS2, a compensation that duly recognizes the contributions of the men and women behind Land Bank success. We respectfully urge your good office to give this matter your immediate attention. The implementation of CPCS2 will not only uplift employee morale, but also enhance our capacity to support the government's nation-building efforts. With utmost respect and gratitude, we remain hopeful that you will hear and act upon our employees. Signed, Ms. Nanette Harino Lati, President of Land Bank of the Philippine Employees Association o LBPAA. Edmond! Mula sa lungsod ng Maynila, Edmond sa Manyay Pangilinan, reporting. Bago ka magpaalam, sige. Kabulol-bulol ako. Sumayin niyo po mga kaibigan ang report ni Edmond Samaniego, Pangilinan. Kasama niyo kanyang report na sa ginanap kaninang media forum ng reforma dyan sa Club Filipino sa Green Hills, San Juan City. Ako'y pupunta sana dyan. Tinamad ako. Napuyat ako. Nagbawi ako ng tulog. Nung magising ako ng umaga, natulog ako ulit. Nagising ako mag-aalas 11 na. Ayan. Tuwing Friday po, may ginaganap na media forum dyan sa Club Filipino Green Hills, San Juan City. Ayan. Sumayin niyo po muli ang report ni Edmond Samaniego Pangilinan. Ang ganda ng kanyang report. Sa pagpatuloy ng huling dalawang paragraph ng balita, may siyam na basyon ng kalibre 45 bala ang narecover sa crime scene at sa sasakyan ay nakita ang pera at ilang foreign currency bill, laptop, power bank at card. Nagsasagawa na ng backtracking at hot pursuit operations ang pulisya para sa ikadarakip na mga salarin. Philippine Standard Time, ganap ng alas 7:53 ng gabi.
Basahin ko lang ito, parang commercial natin to eh. Bostek, pabangka ni Al Capitan, ang mga nanalo at ang tunay nilang kwento. Noong April 11, 2025, inalungsad ng Bostek El Capitan, Marine Epoxy ang pabangka ni El Capitan. Pabangka pala ito. Bangka. Promo giveaway sa kanilang official na Facebook page para mabigyan ng pagkakataon na manalo ang mga mangingisda at bangkero sa Luzon ng bagong bangka. Kapalit nito ang pagpapadala ng personal na kwento tungkol sa realidad ng buhay bilang mangingisda. Sa pagtatapos ng promo giveaway noong Hunyo 23, 2025, nag-anunsyo na ang Bostek Philippines sa mga nanalo pagkatapos makatanggap ng daang-daang kwentong ipinadala ng mga sumali. Si Jose Frelis Gaita Sosogon at Rodimer Jimenez Sambales ang opisyal na nag-uwi ng bagong bangka sa Bostek product sa pabangka ni El Capitan. Luzon promo giveaway matapos i-anunsyo ang dalawang nanalo sa harapan ng mga DTI responsibility representative noong June 27, 2025. Sa isiniwalat na kwento ni Ju sa Bostek Philippines, ibinahagi niya ang kanyang istorya bilang anak ng isang mangingisda at kung paano sinusubukang itaguyod ang kanyang ama ang kanyang ama bilang silang tatlong magkakapatid. Tinutukoy niya na para sa kanyang ama kailangan pa rin ng mangingisda kahit masama ang panahon. Ang kwento ni Joe ay isa sa mga realidad ng kabuhayan ng mga matatapang na mangingisda na lumalayag sa dagat araw-araw. Tinatapos ni Joe ang kanyang kwento sa huling siling niyang ihandog ang bagong bangka sa kanyang ama dahil sa sakripisyo na ipinakita nito sa kanyang pamilya at sa patuloy na paggamit ng Bostek product na El Capitan sa pagpapatibay ng kanilang bangka. Ayon naman kay Rodimer, ang determinasyon niyang itaguyod ang kanyang pamilya ang pinakalayunin sa pagsali sa pabangka ni El Capitan. Ihahatid o inilahad niya ang iba't ibang trabaho bilang pintor at taga-masilya pandagdag kita sa kanyang pangingisda. Sa patuloy niya raw sa pagsisikap, hahawakan niya raw ang kanyang kapalaran para matustusan at maiahan ng kanyang pamilya kahit na nakapapagod. Para kay Rodimer, ang pabangka ni El Capitan ay sumisimbolo ng pag-asa para sa pangarap sa gusto niyang matamo para sa mas magandang buhay. Ang kwento ng dalawang nanalo ay isa lamang sa kwentong bumubuo sa libo-libong mangingisda na sumasailalim sa katotohanan sa pagiging manggagawa sa Pilipinas, manggagawa sa pamamagitan ng iba't ibang programa at makabagong produkto ng makakatulong sa kamanggagawang Pilipino. Bago ako magwakas, sa kasabihan ngayong araw na ito, ngayong gabing ito, ang kapalaran ay gumagawa ng daan para sa mga taong alam ang kanilang paruroonan. At sa pangalan po muli, aming executive producer, walang iba kundi si Mr. Mads Pangulima. Ako po muli ang inyong lingkod, Reden Oro. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. Bye-bye!